Ang pasasalamat ng Pilipinas ay isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Alam ba ninyo ang sandali kung kailan ang mga salitang ito ay pumukaw sa buong mundo? Sa huling bahagi ng Setyembre 1999, sa internasyonal na paliparan ng Taiwan, bumukas ang mga automatikong pinto. Lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki, ngunit kakaiba ang kanilang anyo. Ang kanilang mga uniforme ay itim sa putik at alikabok. Ang kanilang mga bota ay kupas. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng ilang araw na balbas. Mukha silang mga sundalong nagbabalik mula sa digmaan. Habang lumalapit sila sa lugar ng adwana, ang mga opisyal ay nagsimulang tumayo sa kanilang mga upuan isa-isa. Pagkatapos, isang nakagugulat na pangyayari na yayanig sa buong paliparan ang naghihintay sa kanila. Ano kaya ang nangyari? Samahan ninyo akong tuklasin. Ang 10:47 ng umaga noong Setyembre 21, 1999, isang marahas na lindol ang yumayanig sa sentro ng Taiwan. Si Carlos, na nakatira sa isang kalapit na nayon, ay nagising sa pagyanig. Sa edad na 32, bilang empleyado ng isang kumpanya ng konstruksyon, sanay na siya sa mga lindol. Ngunit sa pagkakataong ito ay kakaiba. Ang buong bahay ay nagsimulang kumalampag na parang sumisigaw. Ang alikabok ay bumagsak mula sa kisame, nagkaroon ng mga bitak ang mga dingding at nabasag ang mga bintana isa-isa. Hinawakan siya ng kanyang ama sa braso at itinulak palabas. "Takbo, tumakas ka." Ang sigaw ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nagmamadali siyang pumunta sa pasukan, ngunit sa sandaling lumingon siya, nawala ang figura ng kanyang ama sa gitna ng mga gumuhong bahagi. Napakainit at pagkatapos ay gumuho. Ang bahay ni Carlos ay bumagsak ng walang iniwan. "Itay! Itay!" Sigaw niya ng paulit-ulit, ngunit walang tugon. Sa pagtingin sa paligid, ang nayon na kilala niya ay ganap na nagbago. Nakatagilid na mga apartment, malalim na bitak sa mga kalsada. Naririnig ang mga sigaw at iyak sa lahat ng dako. At nang sumikat ang araw, naging tunay na impyerno ang tanawin. Ito ay isang lindol na may lakas na 7.6. Yumayanig ito sa buong Taiwan at kumitil ng buhay ng higit sa 700 katao. Higit sa 50,000 gusali ang gumuho at higit sa 100,000 katao ang nawalan ng kanilang mga tahanan. Isa si Carlos sa kanila. Sa harap ng kanyang gumuhong bahay, hindi lang siya nakakilos. Nasa ilalim ng bundok ng mga guho ang kanyang ama, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula sa paghahanap. Ang mga kapitbahay ay nakaupo rin sa harap ng kanilang mga gumuhong bahay. Ang ilan ay sumisigaw ng mga pangalan ng kanilang mga kamag-anak, ang iba ay humagulhol sa iyak. Sa harap ng isang gumuho na gusali ng apartment, ang ilang pamilya ay nagsusunog ng papel na pera, isang alay para sa mga yumao. Nais lang nilang maibalik ang kanilang mga katawan. Kung posible, ang mga panalangin ay napuno ng puso ni Carlos. Nagpasya si Carlos dahil nais niyang hanapin kahit ang katawan ng kanyang ama. Sa iisang hangarin na iyon, nagpasya siyang manatili sa lugar bilang isang voluntaryo. Kinabukasan ng hapon, may sumigaw. May dumating na banyagang koponan ng pagliligtas. Lumingon si Carlos at nakita ang isang grupo ng mga lalaki na papalapit sa apektadong lugar. Sa kanilang likod ay nakasulat ang salitang Pilipinas. Ito ay isang koponan ng pagliligtas mula sa Pilipinas. Hindi pa lumipas ang 24 oras mula nang mangyari ang lindol. Nagulat si Carlos sa bilis. Namanghari ng mga Taiwanese sa kanyang paligid. Isang lalaki sa tabi niya ang bumulong. Sabi nila, sila ang unang dumating sa mundo. Gayunpaman, komplikado ang puso ni Carlos dahil hindi siya maganda ang tingin sa mga Pilipino, mga taong materyoso, malalamig ang loob na kumikilos lamang para sa pera. Iyan ang mga salitang narinig ni Carlos. Talaga bang sila ay tumulong o may iba silang layunin? Sa totoo lang, tiningnan niya sila ng may pagdududa. Ngunit ang pangkat ng pagliligtas mula sa Pilipinas, pagdating ay agad na nagtungo sa lugar ng walang pahinga. Sinimulan ng mga tagapagligtas na suriin ang kanilang kagamitan nang hindi nag-aaksaya ng oras sa pagbati. Walang-walang saysay na pag-uusap. Kumilos sila ng kalmado, ngunit mabilis. Sa isang sulyap lamang, nagkakaintindihan sila. Ang buong koponan ay nagtrabaho sa perpektong koordinasyon nang hindi nagtataas ng boses
Kapag nagtataas ng kamay ang isang tagapagligtas, agad siyang inabutan ng iba ng kagamitan. Kapag itinuro ng tila pinuno ang isang direksyon, sabay-sabay silang gumalaw patungo doon. Ang ganitong coordinated na paggalaw ay hindi lamang mekanikal na gawain. Nang mapagtanto iyon ni Carlos, may kaunting pag-aalinlangan na sumibol sa kanyang kalooban. Marahil ang pagtingin niya sa mga Pilipino ay mali. Sa pagtingin sa mga mata ng mga tagapagligtas, walang bakas ng kalamigan, sa halip ay nakaramdam siya ng matinding determinasyon. Ang pangkat ng pagliligtas mula sa Pilipinas ay binubuo ng humigit kumulang 100 katao. Kabilang dito ang mga bumbero, pulis at isang pangkat medikal ipinabatid ng isang Taiwanese na miyembro ng staff sa lugar. Napakaraming tao at napakabilis nilang maipadala, sabi ng isa pang voluntaryo ng may paghanga. Patuloy na pinagmamasdan ni Carlos ang kanilang mga galaw. Sa lugar ng mga gumuho na apartment, sinimulan na ng pangkat mula sa Pilipinas ang trabaho. Tila nakikinig sila ng mabuti sa mga bitak ng semento, naghahanap ng boses ng mga nakaligtas. Dito, isang tagapagligtas ang nagtaas ng kamay. Sa maikling salitang iyon, nagtipon ang buong pangkat sa lugar na iyon. Nagsimula silang alisin ang mga guho ng maingat. Maraming tao ang nagbubuhat ng malalaking piraso ng semento at ang maliliit na piraso ay dinampot nila isa-isa gamit ang kanilang mga kamay. Humanga si Carlos sa pagiging delikado. Sa kabila ng pagmamadali, bawat galaw ay maingat. Bakit ganoon na lang ang pag-iingat nila sa pag-alis ng mga guho? Tanong ni Carlos sa lalaking nasa tabi niya. Umiling ang lalaki, hindi ko alam, pero seryoso sila. Dumating ang gabi ng Setyembre 22. Sa lugar ng mga gumuho na apartment, maraming pangkat ng pagliligtas ang malapit nang matapos ang araw. Tinawag ng pinuno ng pangkat ng Amerika ang kanyang mga tauhan. Hanggang dito na lang sa ngayon, masyadong mapanganib sa dilim. Nagsimula ring itabi ng pangkat ng Aleman ang kanilang kagamitan. Sa gabi, mataas ang panganib ng mga pangalawang aksidente. Babalik kami bukas. Mula sa pananaw ng kaligtasan, hindi ito maliit na desisyon. Sa halip, ito ay ang lohikal na pagpipilian. Tumango si Carlos. Tama, hindi maaaring pilitin. Siya mismo ay pagod at naisip na magpahinga sa araw na iyon. Gayunpaman, kakaiba ang pangkat mula sa Pilipinas. Sa halip na itabi ang kanilang kagamitan, nagsimula silang magdala ng malalaking searchlight. Tuloy pa rin sila, hindi napigilan ni Carlos na mapabulong. Ang mga searchlight ay nagsindi isa-isa, nagpapailaw sa dilim ng gabi na parang araw. Ang pangkat mula sa Pilipinas, pagkatapos maglagay ng mga kapalit, ay agad na nagpatuloy sa trabaho. Walang pag-aalinlangan sa mga galaw ng mga tagapagligtas. Halos hindi sila nagpapahinga, kumakain ng biskwit at umiinom ng tubig habang nakatayo. At pagkatapos ay mabilis silang bumalik sa bundok ng mga guho, na parang bawat minuto at segundo ay mahalaga. Pinagmamasdan sila ni Carlos mula sa malayo. Bakit ganoon na lang ang kanilang pagpupursige? Hindi rin naman sila Taiwanese. Sa sandaling iyon, isang tagapagligtas ang lumuhod dahil sa pagod. Agad na tumakbo ang isa pa at inialay ang kanyang balikat. Ayos ka lang ba? Oo, kaunting pahinga lang. Ngunit ang pahinga ay tumagal lamang ng ilang minuto. Uminom ang tagapagligtas ng isang lagok ng tubig at tumayo upang bumalik sa trabaho. May bumabagabag sa puso ni Carlos. Tila sila ay pinagbubuklod ng isang bagay. Ito ba ay isang pakiramdam ng tungkulin o iba pa? Dumating ang gabi at nagsimulang umulan mula sa langit, isang tipikal na buhos ng ulan sa Taiwan. Ang malakas na ulan ay humahampas sa lupa at ang lupa ay naging maputik sa isang iglap. Ang iba pang mga banyagang pangkat ay bumalik na sa kanilang mga tirahan. Sa ganitong ulan, hindi maaaring magtrabaho. Lahat ay ganoon ang iniisip, ngunit kakaiba ang pangkat mula sa Pilipinas. Sa kabila ng ulan, hindi nila itinigil ang kanilang mga kamay. Si Carlos, walang payong, lumapit upang pagmasdan sila. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang tumingin. May suot na kapote ang mga tagapagligtas, ngunit sa kabila nito, binasa ng ulan ang kanilang mga uniforme ng walang awa. Siguradong pumasok ang maputik na tubig sa kanilang mga bota, inalis ang init ng kanilang katawan, ngunit walang nagreklamo.
Patuloy lang silang naghuhukay ng mga guho ng may determinasyon. Isang tagapagligtas ang nagtanggal ng kanyang helmet at pinunasan ang tubig ulan. Ang kanyang mukha ay namumutla dahil sa pagod. Gayunpaman, isinuot niyang muli ang kanyang helmet at bumalik sa mga guho. Sa tabi ni Carlos, isa pang lalaking biktima ng sakuna ang nakatayo. Tahimik din siyang tumitingin sa pangkat mula sa Pilipinas. Napakagaling, bulong ng lalaki. Ginagawa nila ang lahat para sa atin. Nakayango lang si Carlos, ngunit naramdaman niyang napupuno ng init ang kanyang puso. Hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng tao. Mga taong materyoso, malalamig ang loob. Ang mga salitang iyon ay tila kasinungalingan sa kanya. Kinabukasan ng umaga, Setyembre 23, lumipat si Carlos sa ibang lugar ng sakuna. Naroon din ang pangkat mula sa Pilipinas na nagtatrabaho. May nakahandang mabibigat na makinarya, malalaking backhoe. Ang paggamit nito ay tiyak na magpapabilis sa pag-alis ng mga guho. Nais din ng mga Taiwanese na voluntaryo na mapabilis ang paggamit ng mabibigat na makinarya dahil ang pagliligtas ay isang labanan sa oras. Gayunpaman, ang tila pinuno ng pangkat mula sa Pilipinas ay umiling. Hindi kami gagamit ng mabibigat na makinarya. Huhukay kami, gamit ang kamay mula rito. Ang utos ay ipinabatid sa pamamagitan ng isang interpreter. Bumulong ang mga Taiwanese sa kanyang paligid. Bakit? Magtatagal ba ito? Nagtataka rin si Carlos kung bakit hindi gumamit ng mabibigat na makinarya kung mas mabilis silang makakapaghukay. Ngunit sinimulan ng pangkat mula sa Pilipinas na alisin ang mga guho ng tahimik at gamit ang kamay. Maraming tao ang nagbubuhat ng malalaking piraso ng semento at ang maliliit na piraso ay dinampot nila isa-isa gamit ang kanilang mga kamay. Bago buhatin ang bawat bato, laging sinisiyasat ng mga tagapagligtas ang paligid. Sinusuri nila na walang iba pang guho na maaaring bumagsak at walang laman na espasyo sa ilalim. Pagkatapos, nang may matinding pag-iingat, dahan-dahan nilang binubuhat. Ganoon na lang ang pag-iingat na parang humahawak sila ng isang bagay na gawa sa kristal. Hindi nagtagal, naintindihan niya ang dahilan. Ang mga panginginig ng mabibigat na makinarya ay maaaring durugin ang posibleng mga nakaligtas sa loob. May nagpaliwanag. Napatigil si Carlos sa paghinga. Naipag-isipan din pala nila iyon. Isang Taiwanese na voluntaryo ang nagsabi ng may paghanga. Kaya pala mano-mano ang paghuhukay nila. Kahit mahirap, pinili nila ang pinakaligtas na paraan. Habang nagpapatuloy ang trabaho, napansin ni Carlos ang mga kamay ng mga tagapagligtas mula sa Pilipinas. Dumudugo ang matutulis na bakal at ang mga piraso ng semento ay nakapunit sa kanilang mga guwantes. Dumadaloy ang dugo mula sa kanilang mga daliri, pinapapula ang mga guwantes. Nang lumapit si Carlos, ilang tagapagligtas ang nasa parehong kalagayan. Mayroon pa ngang benda ang ilan. Gayunpaman, hindi nila itinigil ang kanilang mga kamay. Sa pagdaloy ng dugo, inalis nila ang mga guho isa-isa. Natanggal ang kuko ng isang tagapagligtas. Siguradong masakit, ngunit ang tagapagligtas na iyon ay patuloy na nagtatrabaho nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Bakit ganoon na lang ang kanilang pagpupursige para sa mga Taiwanese? Nagsimulang kumabog ng malakas ang puso ni Carlos. Sa sandaling iyon, isang malapit na Taiwanese na babae ang nagdala ng mainit na sopas. Siya ay isa sa mga biktima ng sakuna. Lumapit ang babae sa tagapagligtas mula sa Pilipinas at sinabi ng nanginginig ang boses, "Pakiusap, magpahinga na kayo, sapat na." Itinigil ng tagapagligtas ang kanyang trabaho at tiningnan ang babae na may mukha na nababalutan ng putik. Pagkatapos ay nagpakita siya ng matinding paggalang at nagpasalamat. "Salamat," sabi ng interpreter sa kanya. Tinanggap ng tagapagligtas ang sopas at ininom ito ng tuwid. Pagkatapos ay muli siyang nagpakita ng paggalang sa babae. "Ngunit kailangan naming magpatuloy." Nagpatuloy ang mga salita ng tagapagligtas. "Ang mga taong nakalibing dito ay maaaring aming sariling pamilya. Kung ganoon ang iisipin namin, hindi kami maaaring huminto." Sa sandaling ipinahatid ng interpreter ang mga salitang iyon, umagos ang luha mula sa mga mata ng babae. Nabalisa rin si Carlos nang marinig ang mga salitang iyon. "Pamilya, ngunit mga dayuhan kayo. Hindi maaaring mayroon kayong Taiwanese na pamilya.
Bakit ninyo masasabing aming pamilya? Muling bumalik ang tagapagligtas sa mga guho. Sa kanyang duguan na mga kamay, binuhat niya ang isa pang piraso ng semento at tahimik ding pinagmamasdan ng mga Taiwanese sa kanyang paligid ang tanawin. Walang sinumang nagsalita, ngunit kumikinang ang luha sa mga mata ng marami. Isang matandang lalaki sa tabi ni Carlos ang nagsabi, nang nanginginig ang boses, sasabihin nila na kami ang kanilang pamilya? Ang mga salitang iyon ay bumabagabag sa puso ni Carlos. Ang mga pinaniniwalaan niyang halaga na ang mga Pilipino ay materyoso at malalamig ang loob ay gumuho ng lubusan. Ngunit ang mga taong ito ay talagang dumating para sa Taiwan. Hindi para sa pera o karangalan, kundi dahil lamang sa puro na hangarin na magligtas ng buhay. Napansin ni Carlos na sumusunod siya sa pangkat mula sa Pilipinas nang hindi niya namamalayan. Kailangan niyang obserbahan kung ano ang magagawa ng mga taong ito at kung bakit napakarami nilang kayang gawin. Nais niyang malaman ang sagot. Kinahapunan, pinulong ng pinuno ng pangkat mula sa Pilipinas ang mga tagapagligtas. Ito ay isang maikling pagpupulong. Pinagmamasdan ni Carlos mula sa malayo, nagbuklat ang pinuno ng mapa at nagbigay ng mga tagubilin. Tumango ang mga tagapagligtas ng may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ng pagpupulong, nagsimulang lumipat ang mga tagapagligtas sa isang bagong lugar. Habang pinapanood silang umalis, naisip ni Carlos, ang mga taong ito ay may kakaiba. Hindi lang ito teknik o kagamitan, ito ay isang bagay na mas fundamental. Noong Setyembre 24, si Carlos ay voluntaryong nagbibigay ng tubig malapit sa pangkat mula sa Pilipinas. Habang nagbubuhat ng mabibigat na tangke ng tubig, pinagmamasdan niya ang mga tagapagligtas. Pagkatapos, nakita siya ng isang tagapagligtas at bahagyang yumukod. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng putik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kabaitan. Tumango din si Carlos bilang tugon at nang tanggapin ng tagapagligtas ang tubig na inaalok ni Carlos, nagpakita siya ng matinding paggalang. Salamat, sabi niya sa kaunting Tagalog. Mabilis niyang ininom ang tubig habang nakatayo at bumalik agad sa trabaho. Napakaliit lang talaga ng kanilang pahinga. Hindi napigilan ni Carlos na sabihin, dapat mas magpahinga sila. Lumingon ang tagapagligtas at ngumiti ng may kaunting hiya. Ayos lang ako, kaya ko pa. Kahit walang interpreter, ipinarating ng kanyang ekspresyon na talagang nais niyang magpatuloy. May isang tagapagligtas na malapit nang bumagsak dahil sa pagod. Tumakbo ang isang kasama at inialay ang kanyang balikat. Magpahinga ka muna, hindi ako makakapatuloy. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, uminom ang tagapagligtas ng isang lagok ng tubig at tumayo upang bumalik sa mga guho. Bakit ganoon na lang ang pagsisikap? Lalong lumalalim ang tanong ni Carlos. Nagpasya si Carlos na kumilos. Humiling siya sa isang voluntaryong interpreter na nais niyang kausapin ang pinuno ng pangkat mula sa Pilipinas. Mabait na pumayag ang pinuno at sinabing gagawin niya ito habang nagtatrabaho sila. Siya ay isang lalaki na nasa 40s, nababalutan din ng putik tulad ng ibang mga tagapagligtas. Nanginginig ang boses ni Carlos na nagtanong sa kanya, bakit ganoon na lang ang inyong pagpupursige sa pagtulong sa mga tao mula sa ibang bansa? Nag-isip sandali ang pinuno at mahinahong sumagot, kami rin, ilang taon na ang nakalipas, nakaranas kami ng isang malaking lindol tulad ng lindol sa Luzon noong 1990. Kilala mo ba ang lindol noong 1990? Isang malaking sakuna na nangyari sa Pilipinas. Nagpatuloy ang pinuno. Sa panahong iyon, nakatanggap kami ng suporta mula sa buong mundo. Maraming donasyon ang dumating din mula sa Taiwan. Nagulat si Carlos. Sinuportahan ng Taiwan ang Pilipinas. Hindi niya alam iyon. Kaya ngayon, turno na namin na suklian ang pabor. Suklian ang pabor. Ang mga salitang iyon ay bumabaon ng malalim sa puso ni Carlos. Nagpatuloy ang pinuno. Bukod pa rito, may natutunan kami mula sa karanasan ng lindol noong 1990. May mga kaso na dinurog ng mabibigat na makinarya ang mga nakaligtas. Napatigil si Carlos sa paghinga. Kaya pala, ang huling mga patong ay lagi naming ginagawa sa pamamagitan ng kamay. Matagal, ngunit ito ang pinakaligtas na paraan upang magligtas ng buhay. Seryoso ang mga mata ng pinuno. Naintindihan ni Carlos na hindi lang ito magagandang salita.
Ito ay isang aral na natutunan sa dugo at sakit ng karanasan. Ginagawa lang namin kung ano ang tama, dagdag ng pinuno sa huli. Kung ano ang tama. Nawalan ng salita si Carlos. Ang paghuhukay ng mga guho gamit ang duguan ng mga kamay. Ang pagtatrabaho sa buong gabi. Ang hindi paghinto, kahit sa ilalim ng ulan. Sinasabi niyang iyon ang tama. Ito ang sandali kung kailan ang mga halaga ni Carlos ay gumuho ng lubusan. Sa ibang lugar, sumama si Carlos sa isang grupo ng mga Taiwanese na kabataan. Dumating din sila upang saksihan ang trabaho ng pangkat mula sa Pilipinas. Napakagaling nila, sabi ng isa sa mga kabataan. Mukhang hindi pa sila nagpapahinga mula pa kaninang umaga. Tumango ang isa pang kabataan. Sa simula, inakala kong malalamig ang loob ng mga Pilipino, ngunit nagkamali ako. Pareho ang naramdaman ni Carlos. Siya rin ay nagkamali sa pagkakaintindi sa kanila sa parehong paraan. Nagpasya ang mga kabataan na magdala ng ilang pagkain at mainit na tsaa sa pangkat mula sa Pilipinas. Tinanggap ng mga tagapagligtas mula sa Pilipinas ang alay nang may matinding paggalang at nagsimulang kumain nang may pasasalamat habang nakatayo. Isang kabataan ang lumapit sa isang tagapagligtas. Kami, ang mga Taiwanese, ay mali ang paghusga sa inyo. Nang ipinahatid ng interpreter ang mga salitang iyon, umiling ang tagapagligtas. Inakala naming mga materyoso, malalamig ang loob ninyo, ngunit nagkamali kami. Kayo ay tunay na kaibigan. Ngumiti ang tagapagligtas nang may kaunting hiya. Salamat, ngunit wala kaming ginagawang espesyal. Ginagawa lang namin kung ano ang nararapat gawin ng tao. Lalong napukaw ng kapakumbabaang iyon ang puso ng mga kabataan. Patuloy na pinagmamasdan ni Carlos ang pangkat mula sa Pilipinas kasama ang mga kabataan. Ang perpektong pagtutulungan na iyon ay hindi nakukuha sa magdamag. Gaano kaya katagal silang nagsanay? Bulong ng isa sa mga kabataan. Ngunit hindi lang ito teknik. Ang mga taong ito ay may puso na nagpapahalaga sa buhay ng iba tulad ng sa kanila at ang determinasyon na hindi kailanman iiwan ang sinumang nangangailangan ng tulong. At nang magsimulang lumubog ang araw, nasaksihan ni Carlos ang pagtutulungan ng mga voluntaryong Pilipino at Taiwanese sa lugar. Hindi sila nagsasalita ng parehong wika, ngunit nagkakaintindihan sila sa pamamagitan ng galaw at senyas. Kapag itinuturo ng isang tagapagligtas mula sa Pilipinas ang mga guho, binibigyan siya ng isang Taiwanese ng kagamitan. Kapag nahihirapan ang isang Taiwanese, agad na nag-aalok ng tulong ang isang tagapagligtas mula sa Pilipinas. Ang ganoong natural na relasyon ng pagtutulungan ay bumabagabag kay Carlos. Ang mga hangganan ay hindi talaga mahalaga. Ang mga tao ay maaaring magkonekta ng ganoon. Naisip ni Carlos ito ng buong puso. Bumalik si Carlos sa lugar ng kanyang bahay, kung saan nakalibing pa rin ang kanyang ama sa ilalim ng mga guho. Dumating din doon ang pangkat mula sa Pilipinas. Bumibilis ang tibok ng puso ni Carlos. Marahil ay mahahanap niya ang kanyang ama. Inalis ng mga tagapagligtas ang mga guho isa-isa ng may pagkaingat. Pinagmamasdan ni Carlos na pigil ang hininga. Ilang oras pagkatapos, tumigil ang isang tagapagligtas. Tila may nadiskubre siya. Sumikip ang dibdib ni Carlos. Nanginginig ang kanyang mga binti at hindi siya makalapit. Nagtipon ang mga tagapagligtas at nagpatuloy sa trabaho ng mas maingat. At sa wakas, lumitaw ang isang katawan. Ito ang kanyang ama. Umagos ang luha mula sa mga mata ni Carlos. Ganap na itinigil ng mga tagapagligtas ang mabibigat na makinarya at nagsimulang alisin ang huling mga guho sa pamamagitan ng kamay na parang hindi masakit upang hindi siya masaktan. Sa pagkakita sa eksenang iyon, humagulhol si Carlos sa iyak. Ang mga taong ito ay napakabait na tinrato kahit ang kanyang ama na wala na sa buhay. Maingat na binalot ng mga tagapagligtas mula sa Pilipinas ang katawan ng kanyang ama sa isang malinis na kumot at inilagay ito sa isang stretcher. Pagkatapos, pumila ang mga tagapagligtas mula sa Pilipinas sa paligid ng stretcher. Walang utos, kusa lamang na sabay-sabay na gumalaw ang mga tagapagligtas. Inalis nila ang kanilang mga helmet at hawak sa ilalim ng kanilang braso at sa ilalim ng kalangitan na puno ng alikabok, yumukod sila ng malalim, isang sandali ng katahimikan. Napatigil si Carlos sa paghinga. Sila, na galing sa ibang bansa,
ay nagdarasal para sa katawan ng isang Taiwanese. Sa lugar, hindi naririnig ang tunog ng makinarya o boses ng tao kundi ang tunog lamang ng hangin. Ang sandali ng katahimikan na iyon ay bumabaon ng malalim sa puso ni Carlos. Sa wakas, itinaas ng mga tagapagligtas ang kanilang mga mukha. Lumapit ang pinuno kay Carlos. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay na puno ng putik sa kanyang pantalon at hinawakan ang kamay ni Carlos. Pagkatapos, isang matinding paggalang, walang salita. Ngunit sa kanyang mga mata, may malalim na respeto at pagmamahal. Tahimik na umagos ang luha mula sa mga mata ni Carlos. Salamat. Iyon lang ang nasabi ni Carlos nang nanginginig ang boses. Mabait na tumango ang pinuno at bumalik sa lugar upang hanapin ang susunod na buhay. Naantig din ang mga Taiwanese sa kanyang paligid sa eksenang ito. Isang matandang kapitbahay ang nagpunas ng kanyang mga mata gamit ang panyo. Isang lalaking nasa edad na, ang nasa tabi niya ay nakatitig sa likod ng mga tagapagligtas mula sa Pilipinas. May mga ganyang tao pala, bulong ng lalaki ng mahina. Kinabukasan, Setyembre 25, binisita ni Carlos ang isa pang apektadong lugar. Doon, ang pangkat mula sa Pilipinas ay nagtatrabaho sa isang gumuho na paaralan. Ganap na gumuho ang mga silid-aralan at ang mga desk at upuan ay nakalibing sa ilalim ng mga guho. Inalis ng mga tagapagligtas ang mga guho, isa-isa ng may pagkaingat. Mula sa mga ito, lumitaw ang isang bag ng pambatang paaralan. Itinigil ng tagapagligtas ang kanyang trabaho at dahan-dahang pinunasan ang lupa mula sa bag. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa isang malapit na Taiwanese na miyembro ng staff. Ito ay mahalaga para sa isang tao, ipinahatid ng interpreter. Nagulat ang staff. Kahit sa ganitong sitwasyon, tinrato nila nang may ganoong pagkaingat ang mga gamit ng isang bata. Sa ibang lugar, nasaksihan ni Carlos ang pagkakadiskubre ng isang katawan. Paulit-ulit na nangyari ang parehong eksena. Inalis ng mga tagapagligtas ang kanilang mga helmet at pumila para sa isang sandali ng katahimikan. Tumakbo ang mga kamag-anak, hinawakan ang mga kamay ng mga tagapagligtas at umiyak. Salamat, maraming salamat. Ang mga salita ng mga kamag-anak ay umabot din sa pandinig ni Carlos. Ang ugali ng pangkat na ito mula sa Pilipinas ay hindi limitado sa isang lugar lamang. Lahat ng lugar patungo sa lahat ng katawan ay nagpakita ng parehong paggalang. Nilakbay ni Carlos ang iba't ibang lugar at nagsimulang mapansin ang maliliit na detalye ng pangkat mula sa Pilipinas. Sa isang lugar, bago takpan ang mukha ng katawan ng tela, laging dahan-dahang nililinis ng isang tagapagligtas ang lupa at alikabok. Sa ibang lugar, sa pagdadala ng isang katawan, maririnig ang mga tagapagligtas na nagsasabi ng mahina, "Paalam po." Ang mga aksyon na ito ay hindi nakasulat sa anumang manual. Naramdaman ni Carlos na ito ay ang taos-pusong respeto ng bawat tagapagligtas at ang katotohanang iyon ay nagsimulang kumalat sa buong Taiwan. Tinawagan siya ng kaibigan ni Carlos. "Totoo ang sinabi mo sa akin." Pumunta rin ang kanyang kaibigan sa lugar at nasaksihan ang sandali ng katahimikan ng pangkat mula sa Pilipinas. "Hindi pa ako nakakita ng ganitong eksena." Umiyak din ako. Nanginginig ang boses ng kanyang kaibigan. Tumango si Carlos. "Tama. Hindi rin ako nakapagsalita noong sandaling iyon." At dagdag pa ng kanyang kaibigan, "Mabait din sila sa mga bata. Tuwang-tuwa ang pamangkin ko dahil binigyan siya ng candy." Nagulat si Carlos. "Candy? Sigurado? Galing iyon sa Pilipinas. Sigurado akong pagod sila ngunit binibigyan nila ng may ngiti ang mga bata." Ang reputasyon ng pangkat ng pagliligtas mula sa Pilipinas ay kumalat mula sa mga apektadong lugar hanggang Taipei at mula Taipei sa buong Taiwan. Ang ina ni Carlos, na nakatira sa Taipei, ay narinig din ang kwento mula sa kanyang mga kapitbahay. Sabi nila, ang pangkat ng pagliligtas mula sa Pilipinas ay yumuyuko at nagdarasal para sa mga katawan. Totoo ba iyon? Oo. Lahat ng taong nasa mga apektadong lugar ay pareho ang sinasabi na antig ang ina ni Carlos hanggang sa lumuha. Kinahapunan ng Setyembre 26, binisita ni Carlos ang isang lugar ng kanlungan. Doon nagtitipon ang mga taong nawalan ng tirahan dahil sa lindol, nagbabahagi ng pagkain,
Ang medikal na pangkat mula sa Pilipinas ay nagtatrabaho din sa kanlungan na ito, ginagamot ang mga sugat at nagsasagawa ng mga pagsusuri sa kalusugan. Nasaksihan ni Carlos ang isang matandang lalaki na nakikipag-usap sa isang doktor mula sa Pilipinas. May sugat sa binti ang matanda at binabenda ito. Maingat na dinidisimpektahan ng doktor ang sugat, sinisiguradong hindi siya masasaktan. Ayos ba ang pakiramdam ninyo? Tanong ng doktor ng mabait. Tumango ang matanda nang may luha sa mga mata. Salamat, maraming salamat. Nang matapos ang trabaho ng doktor, hinawakan niya ang kamay ng matanda at pinasigla siya. Huwag masyadong magpagod. Ang mga tao sa kanlungan na nakasaksi sa eksenang iyon ay naantig din sa kabaitan ng doktor mula sa Pilipinas. Sa ibang lugar, lumapit ang isang maliit na bata sa isang tagapagligtas mula sa Pilipinas. Hawak niya ang isang maliit na paper crane. Lumuhod ang tagapagligtas upang makapantay sa bata at tinanggap ang crane. Salamat. Aalagaan ko ito ng mabuti. Ipinakita ng bata ang kanyang unang ngiti. Ito ay ngiti ng isang bata na umiiyak mula pa noong lindol. Naramdaman ng mga Taiwanese na naroon na napupuno ng init ang kanilang mga puso. Kinahapunan, nagtipon si Carlos kasama ang kanyang mga kasamahang voluntaryo mula sa mga apektadong lugar. Isang bumuka ang bibig. Ang pangkat ng pagliligtas mula sa Pilipinas ay talagang kahanga-hanga. Tumango ang isa pang lalaki. Hindi lang ito teknik. May iba silang puso, ang pagpapakita ng respeto kahit sa mga katawan. Hindi ito karaniwang ginagawa, sabi ng isang batang voluntaryo. Nakita ko ang medikal na pangkat mula sa Pilipinas sa kanlungan at napakabait nila sa mga matatanda. Nasiyahan din ang anak ko dahil binigyan siya ng candy ng isang tagapagligtas mula sa Pilipinas. Ngumiti ang isang babaeng nasa edad na. Sumama rin si Carlos sa pag-uusap. May kakaiba sila. Ano kaya iyon? Tanong ng isa na nakatagilid ang ulo. Nag-isip sandali si Carlos at pagkatapos ay sumagot, puso na nagpapahalaga sa tao. Pinahahalagahan nila ng pantay ang mga buhay at ang mga yumao. Tahimik na tumango ang kanyang mga kasamahan. Ang isa pang lalaki ay nagsabi ng may seryosong ekspresyon, hindi natin kailanman dapat kalimutan ang pasasalamat na ito. Lahat ay tumango. Sa puso ni Carlos, may sumibol na isang pag-iisip. Kapag ang Pilipinas ay nasa problema balang araw, tutulungan din nila ito ng walang alinlangan. Naramdaman niyang iyon ang tanging paraan upang suklian ang pasasalamat na iyon. Ang mga aktibidad ng pangkat mula sa Pilipinas ay nagpatuloy sa loob ng humigit kumulang 1 linggo. Ang ugali na ipinakita nila sa panahong iyon ay bumabaon ng malalim sa alaala ng mga Taiwanese. Ang tahimik na panalangin na inialay sa mga katawan. Ang mga kamay na patuloy na naghuhukay sa kabila ng pagdurugo. Ang mga likod na nagtrabaho sa buong gabi. Ang mga mabait na ngiti na ipinakita sa mga bata. Ang lahat ng iyon ay magiging isang kwento na isasalaysay sa bawat henerasyon. Nagdadasal si Carlos gabi-gabi sa altar ng kanyang ama. Isinasalaysay na natagpuan siya ng mga tao mula sa Pilipinas. Natinrato siya ng may pagkaingat hanggang sa huli at nag-alay sila ng panalangin. Sa huling bahagi ng Setyembre, dumating ang araw ng pagbalik ng pangkat mula sa Pilipinas sa kanilang bayan. Maaga siyang pumunta sa internasyonal na paliparan ng Taiwan. Nais niyang magpasalamat sa kanila sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng ilang oras sa bus, nakarating siya sa paliparan. At hindi lang si Carlos, maraming Taiwanese mula sa mga apektadong lugar ang nagtipon. Nais nilang ipahayag ang kanilang pasasalamat ng direkta sa pangkat ng pagliligtas mula sa Pilipinas. Lahat ay may parehong hangarin. Hindi nagtagal pagkatapos ng 2:00 ng hapon, bumukas ang mga automatikong pinto at lumitaw ang pangkat mula sa Pilipinas. Sa pagkakita sa kanila, sumikip ang puso ni Carlos. Ang kanilang mga uniforme ay itim sa putik at alikabok at ang kanilang mga bota ay kupas. Ang kanilang mga mukha na nababalutan ng ilang araw na balbas ay nagpapakita ng matinding pagod. Gayunpaman, maayos na naglakad ang mga tagapagligtas sa pila. Pinapanatili ang disiplina hanggang sa huli. Nagbigay daan ang mga tao sa paligid ng may pagkamangha. Isang negosyante na naghihila ng kanyang maleta ang tumigil at nakatitig sa pangkat mula sa Pilipinas. Ang pangkat mula sa Pilipinas ay nagtungo sa lugar ng inspeksyon ng adwana
Pinagmamasdan din sila ni Carlos mula sa malayo. Isang sandali, may hindi pangkaraniwang nangyari. Ang mga opisyal na nasa mga kabina ng adwana ay nagsimulang tumayo sa kanilang mga upuan isa-isa. Isa, dalawa, tatlo. Sa wakas, lahat ng mga opisyal na naroon ay itinigil ang kanilang mga gawain at tumayo. Napatigil si Carlos sa paghinga at lumapit ang mga opisyal sa pangkat mula sa Pilipinas. Lumabas din ang mga inspektor na may uniforme mula sa mga kabina ng imigrasyon. Napuno ang buong paliparan ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga tagapagligtas mula sa Pilipinas ay tila hindi rin nakakaintindi sa sitwasyon. May mga tensyonadong ekspresyon, nagtataka kung may nangyaring mali. Sa sumunod na sandali, dahan-dahang inalis ng isa sa mga opisyal ng adwana ang kanyang sombrero at yumukod ng malalim sa pangkat mula sa Pilipinas. Sinundan siya, sinimulan din ng iba pang mga opisyal na alisin ang kanilang mga sombrero isa-isa. Pumila sila at nagbigay ng matinding paggalang sa mga tagapagligtas mula sa Pilipinas, luha. Napuno ng luha ang mga mata ni Carlos. Lumapit ang isa sa mga opisyal. Siya ay isang matandang lalaki, marahil ang responsable. Ang lalaking may mga mata na puno ng luha ay tumingin sa pinuno mula sa Pilipinas. Maraming salamat, ipinahatid ng interpreter. Ang ginawa ninyo para sa amin ay hindi namin kailanman malilimutan. Sa mga salitang iyon, may malalim na pasasalamat. Sa sandaling iyon, nagsimula ang palakpakan sa lobby ng paliparan. Sa simula ay kalat-kalat, ngunit sa isang kisap mata, nilamon nito ang buong paliparan. Ang mga Taiwanese na manlalakbay sa lobby, ang mga taong naghihintay sa mga proseso ng boarding, ang staff ng paliparan, lahat ng naroroon ay tumayo at nagsimulang pumalakpak. Ito ay isang nakakabinging palakpakan. Sumama rin si Carlos sa palakpakan. Pumalakpak siya ng napakalakas hanggang sa sumakit ang kanyang mga kamay. Isang matandang lalaking biktima ng sakuna sa tabi niya ang pumalakpak din ng may luha sa mga mata. Salamat, salamat. Bulong ng matanda. Nang ilang beses, tumingin sa paligid ang mga tagapagligtas mula sa Pilipinas nang may pagkamangha. Umagos ang luha mula sa mga mata ng mga batang tagapagligtas at mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ang pinuno, mahigpit na nakakagat ang mga labi, ay bumalik sa pagbati ng nanginginig ang kamay. Pagkatapos, nagbago ang information screen ng paliparan. Sa halip na karaniwang impormasyon ng mga flight, lumitaw sa Tagalog, salamat. Sa pagkakita sa mga salitang iyon, gumuho ang mga ekspresyon ng mga tagapagligtas. Ang mga lalaking iyon na nagtiis sa mahigpit na pagsasanay at nakalampas sa matitinding sitwasyon. Sa wakas ay nagpakita sila ng kanilang mga luha. Hindi tumigil ang palakpakan nang magsimulang lumakad ang pangkat mula sa Pilipinas patungo sa gate ng boarding. Patuloy ang mga tao sa pagpalakpak. Si Carlos, na malabo ang paningin dahil sa luha, ay tumitingin sa likod ng mga tagapagligtas mula sa Pilipinas. Ang mga likod na iyon ay nagligtas sa Taiwan. Ang mga kamay na iyon ay nakahanap sa kanyang ama. Umabante si Carlos, lumapit sa pinuno ng pangkat mula sa Pilipinas. At nang tawagin niya sa pamamagitan ng interpreter, lumingon ang pinuno. Yumukod si Carlos. Salamat sa paghahanap sa aking ama. Isasalaysay ko sa aking mga anak kung ano ang ipinakita ninyo sa amin. Mabait nang umiti ang pinuno. Ang kabaitan ng mga Taiwanese ay nagligtas din sa amin. Nagpatuloy ang palakpakan hanggang sa mawala ang pangkat mula sa Pilipinas sa gate ng boarding. Sa isang sulok ng lobby, isang batang Taiwanese na mag-asawa ang nagpupunas ng luha. Isang empleyado ng paliparan ang tinatakpan din ang kanyang mga mata gamit ang panyo. Ito ay isang sandali kung kailan may bumabaon sa puso ng mga nakasaksi sa eksenang ito. At ang nangyari sa araw na iyon ay ipinahatid sa buong Taiwan. Iniulat ito ng mga pahayagan sa kanilang front page at paulit-ulit itong ipinalabas sa telebisyon. Ang palakpakan sa paliparan, ang paggalang ng mga opisyal ng adwana ang salamat sa screen. Ang mga larawang iyon ay bumabaon sa puso ng mga Taiwanese at lumipas ang 12 taon. Noong Marso 11, 2011, humarap ang Pilipinas sa isang pambansang sakuna, kaya ang Taiwan ang unang nagbigay tulong. Si Carlos, na noon ay 44 taong gulang,
ay naghulog ng kalahati ng kanyang sahod sa kahon ng donasyon. Sa harap ng kahon, naalala ni Carlos ang araw na iyon noong 1999, ang mga likod ng pangkat mula sa Pilipinas na nakita niya sa paliparan, ang sandali ng katahimikan na inialay sa katawan ng kanyang ama at ang mga kamay na patuloy na naghuhukay sa kabila ng pagdurugo. Dumating ang oras upang suklian ang pasasalamat na kanyang natanggap. Pagkatapos, sa buong Taiwan, paulit-ulit na nangyayari ang parehong eksena. Mahahabang pila sa harap ng mga kahon ng donasyon. Mga kabataan, matatanda, bata. Isang matandang babae ang naghulog ng isang tumpok ng pera sa kahon ng nanginginig ang mga kamay. 1999. Natagpuan ng Pilipinas ang aking anak. Isang kabataan ang nagbigay donasyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngayon ang oras upang suklian ang pasasalamat na iyon. Sa wakas, ang mga donasyon na nakolekta sa Taiwan ay lumampas sa 3 bilyong piso ng Pilipinas. Para sa isang bansa na may populasyon na humigit kumulang 100 milyong tao, ang antas ng suporta na ito na proporsyonal sa populasyon ay walang katulad sa buong mundo. Isinalaysay ni Carlos sa isang panayam. Noong 1999, natagpuan ng pangkat ng pagliligtas mula sa Pilipinas ang aking ama. Nagpakita sila ng respeto kahit sa katawan at tinrato siya ng may pagkaingat hanggang sa huli. Ang larawang iyon ay hindi ko kailanman malilimutan at nagpatuloy siya ng mahina ang boses. Ang kabaitan ng mga tao ay bumabalik. Umaasa kaming maipakita namin iyon ng kaunti. Ang mga luha na dumanak sa paliparan noong 1999 ay bumalik 12 taon pagkatapos bilang lakas upang iligtas ang Pilipinas. Hindi kailanman nagtataksil ang katapatan. Ang mga tao ay maaaring magkonekta sa puso na lumalampas sa mga hangganan. Ang ipinakita ng pangkat mula sa Pilipinas na nababalutan ng putik noong panahong iyon ay buhay pa rin ngayon bilang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa.